Oh, sabi nung iba, no, masaya pala dito sa channel na ito. Oho, at isa pa dito sa channel na ito, mga bossing, hindi tayo nalilate, no? Pag sinabi natin alas 8 in punto ang ating live, alas 8 in punto, magkukuha pa lang po ako ng kape. Alas 8:05, ayan, paumpisa na tayo, no? Minsan hindi pa. Oh. Bakit walang jacket yung isa naming sisi na si Miss Remy? Mahirap hong magpindot ng jacket kapag ka naka-live na tayo, mga kababayan. Ano po? Kasi pagka yung inumpisahan na ho natin yung mga talakayan, tuloy-tuloy na po ito. Anyway, eto, dumako tayo mga bossing. Doon sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos o yung kauna-unahan niya yata itong bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Donald Trump, mga kababayan. Agenda ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa Washington. Sandali dito umpisahan natin mga bossing. Marcos-Trump meeting. Nako po. Ano sabi ng mga DDS nung pagkapanalo ni Donald Trump? Sabi, naku, lagot ka. No? Sisisantehin ka na ni Trump. Akala mo naman may kinalaman si Donald Trump sa politika ng Pilipinas. Ano? Akala mo naman kumbaga, naku, nandyan ang boss ng mundo. Sisisantehin na ang presidente ng Pilipinas. Meron pang pagbati si Bato de la Rosa dyan, ha? Congratulations daw ho doon sa kumpadre niya. At ito pa, yung iba pang mga DDS, sila Belica, sumulat kay Trump para mapalaya daw ang dating Pangulong Duterte. No? Akala ho yata nasa Who Wants to Be a Millionaire? May pagsulat pa no? Sulat kay Donald Trump, sulat kay Putin, sulat kay Netanyahu. Para daw po mapalaya ang dating Pangulong Duterte. Sabi ng ICC, sandali! Walang lifeline dito. No? Wala ditong call a friend. Kahit pa sumulat sa amin si Donald Trump, pansin yan. Hindi pa din uuwi ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, as if tropa naman. Ganon sila. Feeling close mga boss. Paano iyakan to? Ano naman sasabihin ng China ng mga DDS? Naku, tingnan mo si Bongbong Marcos. Talagang gustong makisali sa giyera. Yan na naman sasabihin nila. Huwag po kayong magtaka. Di kalaunan. Yan na naman po ang kanilang mga naratibo. Naku, si Bongbong Marcos, ayan, nakikisali. Alam naman natin na si Donald Trump ang nasa likod ng Israel. Sabi ni Delphin Piquero, matalino ka. Bakit ayaw President 2028? Iboto niyo po si Mark Ramos, Presidente 2028. Sa TODA nga lang ho, mga bossing. Okay na ho tayo doon sa TODA, mga kababayan. Yung mga TODA ninyo, dyan sa lugar ninyo, aayusin po natin ang pila niyan. No? Yung mga sumisingil po ng sobra-sobra, papatawan natin ng parusa yung mga yan. Okay? Presidente ng TODA, ha? Inunahan ko na yung mga DDS, sasabihin niya, pwede ka presidente ng TODA. Game na, iyakan mo na mga DDS. Ng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa unang bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. 3 araw mananatili ang delegasyon ni Marcos sa Washington, D.C. At live po mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Bakit po ganyan? Pag ang presidente lumabas ng bansa, trabaho ang inaatupag. Bakit po ang pag vice-presidente ang lumabas ng bansa, ang sigaw, bring him home? Bakit po ganon? Ang layo ho, Si presidente, pag lumabas, hahakot ng investor, nagtatrabaho. Ang vice-presidente, pag lumabas, bring him home. Paulit-ulit na ganun. Bring him home. Bring him home. Pumunta ng Hague. Nagtayo ng entablado. Bring him home. Umuwi ng Pilipinas. Bring him home. Bumalik ng Hague. Bring him home. Pumuntang Australia. Bring him home. Anak na tinapa. Hanggang 2028. Bring him home.
mga kababayan, ang isisigaw niyang mga yan. Diba? Kasi po yun yung nakikita ko, nagagamitin ho nila, mga bossing, sa kampanya ng Vice Presidente kung sakali ho na makalusot sa impeachment. Di ba? Kung sakaling makalusot ng impeachment. Ito ang Pangulo pag lumabas ng bansa, mga meeting, paghakot ng investors, ganyan dapat ang pagtatrabaho. Mase, anong posibleng talakayin sa pagbisita ni BBM sa White House? Gusto mag-inuta ang Malacanang na idetalye kung ano ang agenda ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa Washington. Ang tiyak lamang, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pupunta siya doon sa July 20 hanggang 22. July 20 hanggang 22. Kailan ba ako nasa Estados Unidos? Nako. Next week. Next week pala nandoon ako mga bossing sa Estados Unidos. Sino po ang mga diyan? Taga Florida diyan. Nandiyan ako next week, ha? Bayan na nila sa Department of Foreign Affairs ang pagdetalye kung ano-ano nga ba yung mga paksang tatalakayin. Pero it's good to take note yung mga nangyari nito lang mga nakakalipas na araw na matatandaan natin nag-anunsyo ang Amerika na mag-i-impose sila sa Pilipinas ng 20% na reciprocal tariff. Ito Yung 20% na taripa. Siguro makikipag-usap. Baka pwedeng mahilot, baka pwedeng ganito, baka pwedeng ganyan, no? Makikipag-ugnayan pa din po sa Estados Unidos. Baka pwedeng babaan na lang, baka pwedeng 18, 17%. Alam nyo, wala namang magawa yung ibang mga bansa po, mga kababayan. Patungkol po dyan sa taripa. Tingnan nyo, mga bossing. 'Di ba? Ang China ngayon, pabagsak ng pabagsak po yung kaibigan ni Rodrigo Duterte. Nandiyan na po. Kala ko nakakulong ka, boss. Andiyan ka pala. Di ba? Ilan ba yung taripang pinatong sa China? 125 o 145 na taripa. Ngayon, shaky-shaky na ho sila agad-agad. Kasi hindi totoo talaga yung mga datos nila, no? Alam nyo naman po, mga kababayan, ang komunista, pati ho nga yung yung North Korea, di ba? Nag-iiyakan na din po. Leader nila na si Kim Jong-un, umiiyak na. Pabagsak na din ang populasyon nila. yung pagpapataw ng taripa doon sa mga export products ng Pilipinas na ipinapadala nila sa Amerika. Ipatutupad yan sa August 1. So mas mataas kumpara doon sa initial na 17% na inanunsyo ng US. So hindi na nakakagulat kung kabilang yan sa tatalakayin sakaling matuloy nga yung bilateral meetings sa pagitan ni US President Donald Trump at ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre kapag ganitong mga bilateral meeting, Dok, hindi naman nawawala dyan yung usapin tungkol sa seguridad. Lalo na ngayon, mainit din ang West Philippine Sea. So isa din yan sa inaantabayan. Tignan nyo po, ano pinapalabas ng mga DDS tungkol dyan sa West Philippine Sea. Naku, ito, nung umpisa pa lang. Naku, ito, isinusuong tayo ni Bongbong Marcos sa digmaan. Ano po? Yung paglalagay po ng paglalagay ng mga tawag dito, missile. Mga BrahMos, ayaw ng China niyan. Ang sinasabi, naku, pinapainit nyo ang tensyon dito sa West Philippine Sea. Tanggalin nyo yan. Ano nangyari ho, mga kababayan? May nangyari po ba? Wala. No? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ihinto ninyo ang pambubuli sa amin, ihinto ninyo yung pang-aargabyado sa amin, tatanggalin namin yan. Hindi na tinag si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Nung pinabalik po ang mga kaibigan natin o mga kasangga natin ng mga Amerikano, ganun lang naman po, di ba? Pagtibay nung depensa natin, mga kababayan. Sabi ni Arman Raquinho, ayaw din ni Sara yan. Gusto ni Vice Presidente kasi tanggalin din yung missile. Bakit may missile tayo? Madam, di nyo po ba nakikita yung ginagawa sa atin ng China, yung pambubuli, binabangga yung mga barko natin? Winawater cannon tayo, 2 malalaking barko ng China. Tapos sa gitna yung barko ng Pilipinas, pagkaliit-liit, bobombahin ng water cannon ng China.
Eh kung wala pa po tayong mga ganyan, siguro mas malala pa po ang ginagawa ng China sa atin, mga bossing. Anyway, iwanan natin ito. Sabi ni Jane, Tay, Resyo, AI, fake news, but it suits him. Si dating Pangulong Duterte. Oy, baka si Facebook, sabihin, AI tayo. O, ayan, hindi tayo AI. Sabi, oy, si dating Pangulong Duterte, mga DDS, mag-like daw kayo. Anak ng tinapa.